Hello guys, good evening. Hello guys, good evening. Kumusta? Alam ko lahat sa inyo ay nanonood ng sashing ni Eliana ngayon na currently nangyayari. Ang daming ang views ng sashing ceremony ng Miss Universe Philippines Laguna. And pag-uusapan natin yan for this video. Yeah, parami lang tayo ng viewers. Pinapanood ko pa rin siya. Sabi ni Matt, tapos na ang laban. Hindi pa naman. Actually, hindi din eh. Bigla akong kinabahan ngayon eh. Kasi alam niyo naman yung nangyari last year, di ba? Na yung pinakilala si Atisa pero ang ending hindi rin si Atisa yung nanalo. Pero let's see. Ang galing. Tatlong Lagueña. Lagueña ba? Lagunense? Ano bang tawag sa amin? Hindi ko alam. Tatlo mga Latina. Mga Latina sila doon. Yun, so pag-uusapan natin ngayon si Eliana Marie Aduana. Maraming salamat sa mga viewers natin. Good evening. So, supposedly, yung event mangyayari dapat siya ng alas 7 ng gabi. Pero, ayan nga, currently nanonood pa tayo. Nangyari na siya 8:40 or 8:30, 8:20, ganyan. And then, yun, confirm na si Eliana na nga ang Miss Universe Philippines Siniloan Laguna. Ayun, mamaya ako sasagot ng answer. So, ayun, bago pa siya in-announce actually, parang second week of January pa lang, kumpirmado na rin naman namin na si Yana nga ay sasali sa MUPH. Pero, nung mga time na yun, parang nahihirapan pa silang kumuha ng representation kay Yana kasi nga ang Laguna, ang MUPH Laguna, nag-confirm din yan na hindi pwedeng kumuha ng ibang franchise ang iba pang munisipyo sa Laguna, kundi yung mismong MUPH Laguna lang. Sila lang yung kukuha, ganyan. Yun. So, yun yung naging parang umugong na chika no, ng mga second week of January or first week of January, ganyan. Tapos parang kumalat pa yung rumors na Manila ang ire-represent niya na pag walang nakuwang representation dito sa Laguna. But then, ayan, finally, natuloy na din. Ayan, si MUPH Laguna, kinuha siguro nila yung franchise ng Siniloan. Bumili ng isang franchise, binigay kay Yana. And ayun, nangyayari pa ngayon yung Q&A sa mga media tapos sa mga candidates. Ayan, currently, nagwa-watch tayo ng sashing ceremony ni Eliana. Miss Universe Philippines Laguna Facebook. So anyways, yun nga, bongga ang naging sashing. Ang naging ang sashing ceremony ng MUPH Laguna. Sinabay-sabay na nila. Sashing na rin kay Rendel tsaka kay Eloisa. Doon si Eloisa kasi alam na natin na siya yung magre-represent ng Laguna kasi siya yung sole winner, di ba, ng MUPH Laguna. And then, siguro ito na rin yung first time na nakapanood tayo ng ganitong ka-engranding sashing, no? Kasi normally yung mga sashing ceremony, since nangyari yung mga franchise, ganyan, appointees ng mga delegates, sa mga restaurant lang nangyayari, mga ganun, mga intimate gatherings, ganyan. Pero itong MUPH Laguna, parang ito na yung first time na malaking venue. Kasi inopen kasi ito sa public, kasi auditorium to sa Santa Rosa. So, inopen siya sa public, so pwede pumunta kung sino man or mga fans, ganyan. So, ang grande ng sashing. Tapos, yun na, sama-sama silang tatlo. Unang pinakilala si Eloisa. Ayan, currently nangyayari pa rin yung sashing. Unang pinakilala si Eloisa and then si Rendel, formally sinuotan na siya ng sash ng Los Baños. And then si Yana nga sa dulo. So, tatlo sila. Ayan, nasa screen. Anyways, so tatlo sila. Para sila mga binibining Pilipinas winner nung 90s. Nakakatuwa. Noong mga early 2090s, gantong-ganto yung itsura ng mga binibining Pilipinas winner. Binibining Pilipinas, World, Universe, and Internationals. Mga nakapula pa sila. So, ganun ko sila nakita ngayon. Nakakatuwa. And then, ang lakas ng Team Laguna for this year. Grabe, kinalabutan. Kinalabutan ako. Ang lakas nila. Si Eloisa pa nga lang, nakatayo na dun sa gitna eh. Kaabang-abang na, tas may Eliana pa dun sa gilid. Plus, dadagdagan pa ni Rendel, no? Grabe. So, ayun. Q&A na tayo. Anong mga tanong nyo dyan? Anong mga tanong nyo regarding sa sashing and candidacy ni Eliana? Ngayong confirm na nga si Eliana Aduana for the MUPH. Speaking of Eloisa, tangkad ni Eloisa.
Dapat lang naman din na nasa gitna si Eloisa kasi siya yung sole winner nga ng mismong pageant. At ang gitna niya, grabe. Olayas daw na kanta. Mamaya tayo kakanta. Yung sure winner, hindi pa rin natin guys may ensure na sure winner si Eliana kasi alam nyo naman kung ano yung mga nangyari ng mga recent years. Kaya nga kinabahan ako bigla na-excite, kinalabutan, kinabahan. Kasi alam mo niya, pwedeng lahat mangyari, di ba? Big advantage ni Eliana sa ibang representative ng Laguna for MUPH, sabi ni Julian. Big advantage ni Eliana is yung hype, yung fans, kasi buo na yung fans nito eh. Dito nga, sa sashing nila, hindi naman sa pag-aano, siya talaga yung tinutukan, ayan, yung mga media sa kanya talaga nagtatanong, ganyan. Kumbaga sabihin na natin, na-outshine yung dalawa. Pero, mukha naman ginagawa nila na hindi ma-outshine yung dalawa, pero parang ganun nangyayari. So, yun yung biggest advantage ni Yana. Yung hype kasi, tsaka yung tutok ng tao nasa kanya. Okay, sagot lang tayo ng mga question kay Yana, kasi si Yana yung ano ngayon eh, yung nasa prime. For you, sino pinakamalakas? Pinakamalakas dito sa tatlo? Si Eliana. Kasi alam natin yung caliber ni Eliana, yung papakita niya. Pero guys, dito, yung sa mga tatlong ganito, hindi nyo maikakaila si Eloisa o nanlalamon, no? Dito yung sa gitna si Eloisa. Nanlalamon si Eloisa eh. Kaya nakakatakot din to si Eloisa eh. Sige, sagot pa tayo ng mga Eliana questions. Saan daw naka-live Miss Universe Philippines Laguna? Miss Universe Philippines Laguna Facebook. Okay? Game. Pili pa tayo ng mga Eliana questions. Sa Eliana question muna tayo guys kasi si Eliana ay naandito. Eliana height nasa 5'7". Tapos pag mag-heels nasa 5'8" na. Si Eloisa kasi 5'9". Pag mag-heels nasa 5'10" na. Depende pa sa taas ng platform. Baka nagpa 5'11" pa yun, no? Dito si Eloisa sa gitna. si Mami Edge yung lumabas. Wait lang. Sabi, ito oh. Diba? Tapos ang haba ni Eloisa. Si Yana po ba dati nagbinibini? Binibining Pilipinas 2022 po si Yana. Naalala ko lang, no, Binibining Pilipinas 2022. Kasi hindi naman sikat si Yana dati, di ba? Mas may pangalan si Roberta. Dalawa silang Lagunense noong 2022. Mas kilala ko si Roberta kasi si Roberta galing na sa ibang mga pageants. And then, ang nagsuot ng sash ng Laguna, si Eliana. Tapos ang tanong ko pa nun, bakit si Eliana yung nagsuot ng sash? Bakit hindi si Roberta? Mas kilala si Roberta. Kasi nga unknown pa si Eliana noon. Tapos yun nga, nagpakitang gila si Eliana sa Binibining Pilipinas noon, ganyan. Hanggang sa na-pick up na ng mga pageant fans. Tapos nag-semi sa Binibining Pilipinas 2022. And then, masikip yung laban noon nung 2022. Kaya hindi rin siya nakakuha ng corona. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na yung journey niya noong 2023. Nag-Miss Earth na siya. Tapos yun na, doon na nag-umpisa na lumakas yung pangalan niya dahil nga rin sa mga nagawa niya in pageantry. And kung may Atisa last year na pinagbigyan ang mga pageant fans, ngayon naman may Eliana na pinagbigyan ng mga pageant fans. Pero ang pinagkaibahan nila, si Atisa kasi after ilang years sumali. Si Yana tuloy-tuloy yung momentum. Sumali agad. 'Di ba? From Miss Earth 2023, pasa na ng corona, sasali agad. Tuloy-tuloy yung momentum ni Yana. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. Ayan. Ito ulit sila. So, si Eloisa ay nasa gitna. So, yun. So, yung pinagbigyan ni Yana yung mga fans, no? Pinagbigyan ni Yana yung mga fans ngayon. Yung candidacy niya, parang candidacy na rin ni Atisa Manalo. Ganun siya. Ganun mo makikita, actually, yung candidacy niya. Alright, basa ulit tayo. Appointed po ba siya? Appointed po si Eliana. Yung mga tanong, bakit appointed? Tapos yung dalawa galing pageant. Siguro alam niyo naman na yung
kwento doon. Kasi nga, nung una, nag-umpisa naman ng Miss Universe Philippines Laguna, na dalawa lang naman talaga yung franchise nila. Tapos nagpa-pageant sila, dalawa yung nanalo. So yun nga, nag-express siguro ng intensiana. Or baka sinasagot na nila dito sa press Q&A. So baka express ng intent. So ayun, kumuha ulit ng isang franchise ang Laguna. So binigay na lang kay Iliana. And this is the first entry ng first entry ng Siniloan. Inaugural Siniloan Laguna. So sa mga hindi nakakaalam, ang Siniloan Laguna po ay nasa east ng Laguna. Tiga Laguna po ako. Actually, kababayan ko silang tatlo. Ako nasa Calamba naman ako. Nagkakabayan kami. Magkakababayan kami. Tapos, ang Siniloan nasa east ng Laguna, nasa parting dulo na yan. Pabundok na. Boundary na ng mga Rizal Province, ganyan. Si Eloisa San Pedro. Si Eloisa malapit lang sa Alabang Muntinlupa, San Pedro. Sila naman ang Bukana. Si Rendel Los Baños. Katabi naman ng bayan namin yan, Calamba. So, yon. Si Rendel, Binibining Pilipinas 2024 alumna. Tapos, Binibining Laguna rin siya 2024. Si Eloisa, Binibining Laguna 2019. Yun yung mga napanalunan nila dito sa province namin. Baka po ikaw na yung pang-apat. Actually, oo nga. Niloloko ko nga yung mga fans na nakakausap ko, yung mga pageant fans. Sabi ko, nasa akin ang pang-apat na franchise ng Laguna, MUPH Calamba. Ganyan dapat tuloy-tuloy malakas yung momentum, sabi ni Alon. Totoo, na gusto ko rin yung mga gantong delegates or girls na alam mo yun, yung sabak ng sabak, tuloy-tuloy yung momentum. Ayan. Si pageant trend. Si Jay Barbo, kanina magkausap lang kami nito eh. Ayun na ulit sila. Pero ayun talaga, dito ko napagtanto na ang lakas na Eloisa. Kasi tingnan mo si Eloisa sa gitna, oh. Ayun, yun lang. Pero syempre si Yana, yung galawan kasi na makikita natin. Ayun. So, sa tingin nyo ba, sino bang stand out sa kanilang tatlo? Alright, basa ulit tayo. Saan makikita yung live Miss Universe Philippines Laguna? Sabi ni Jaja, Los Baños kung nasaan ang Pansol. Hindi, ang Pansol, Jaja, part pa ng Calamba. Barangay ang Pansol. Barangay yan dito sa Calamba. Tapos, sa Los Baños kasi, boundary na nila yan. Marami pang resort yan. Eloisa is giving Ariela Arida, sabi ni Mimi. Alright. Sabi ni Mark my game, but why do I have a strong feeling that a new face or dark horse will win this year? Hindi natin alam. Ayun, wala talaga nakakaalam ngayon, lalo na nangyari last year, di ba? Kaya, kinabahan nga ako bigla eh. What if pasok sila sa top? Actually, may chance naman, no? Teka lang, si Jay pa yung nasa screen. Ayan, may chance pa. Para sila mga Binibining Pilipinas winners talaga dati. Universe, World, tsaka International. Ganun nagsays, mga nakapula pa. Ruby year. Again, Miss Universe Philippines Laguna po. Sabi ni Jaja, Eloisa stand out for me nung tabi-tabi sila. Matangkad kasi si Eloisa eh. Diva Star in the house. Ayan, si Diva Star nagtatanong. Wait lang. Pakinggan ko lang. Ayan, si Rendel naman ang tinanong niya. Speaking of Rendel, eto si Rendel, batikan din to dito sa probinsya namin eh. Nanalo siyang unang-una, nanalo siya ng barangay nila. Binibining, anong barangay ito si Rendel? Mayondon ata to, barangay Mayondon. Tapos Binibining Los Baños, tapos naging Binibining Laguna. Yan. Gaganda nilang tatlo. Anyways, sino bias mo this year? Tingnan pa natin pag nag-move forward na yung pageant. Kung may hawak silang scepter, very Binibining Pilipinas 90s, sabi ni Jaja. True.
Patricia, sino po yung tatlo? Mga entries ng Laguna. Eloisa Howard, Rendel Caraig, Iliana Aduana. Pero kung speak ang labanan, si Iliana talaga. Totoo, Ken Universal. Yun yung pinakamalaking advantage ni Iliana. Though ang comment ng mga pageant fans sa speaking skills ni Iliana, wag gumamit ng mga malalalim nga na words. Yung mga ano lang. Yung alam mo yun, yung so-so lang. Yung may intindihan ng mga tao. Yun yung nagiging comment sa Q&A skills niya. Early bets mo, Mi. Wala pa. Luna, both po taga LB si Rendel at Leren. True. Magkabarangay ata sila. Kung hindi ako nagkakamali, magkabarangay sila. Jaja, wala bang limit kung mayaman ng franchise holder? Pwede kumuha ng 30. Kukuha ka ng 30 franchise. Alam ko pwede. Wala siyang limit. Kunyari ako, kuha ko ng 3 franchise, bili ko. Yun na yun. Wala siyang limit. Yun yung pagkakaalam ko. So anyways, what are your thoughts sa sashing ceremony? Ano yung masasabi nyo sa ingranding sashing ceremony? For me, ingranding sashing ceremony to kasi ang laki ng venue. Tsaka ang Miss Universe Philippines Laguna kasi sinuportahan talaga ng ng Santa Rosa LGU. Santa Rosa City LGU. So na Mayor Arcillas, ayan. Kaya, yun, grabe, ang bongga ng pageant nila ng 16. Tapos, ang bongga nitong, ang bongga nitong venue. Ayan si Pao. In fairness kay Pao, nakarating agad dito. Parang kanina nasa lang to. Anyways. So, yun, congratulations, kay Iliana, kay Rendel, tsaka kay Eloisa, and sa MUPH Laguna. Kasi nga, ito na. Gaganda talaga nilang tatlo. Ayan, baka gutom ka na, i-Gcash ka namin. Hindi. Effect yan ng election, actually. Oo. Jaja, ito din, nabanggit ko rin to last time, kaya marami ring mga government entities or LGU na nakasupport ngayon sa MUPH because nga mag-e-election. Pero maganda naman kasi iba talaga pag sinusuportahan ng LG yung pageant. Yun yung comparison or yung difference pag private business versus sinuportahan siya ng government kasi maganda yung result. Ito ulit silang tatlong, kaganda nila, sige, mga Iliana question lang muna sagutin natin, mga pageant fans kasi sila yung nandito ngayon sa moment. Good luck na lang, may the best woman win, sabi ni Mama Mo Blue. Oo nga eh. Tapos biglang nag-last to standing pala si Eloisa sa si Iliana. Pwedeng mangyari yung gano'n na, yung dalawang province na sa top 5. Kasi nangyari na siya before, Cebu Province, Cebu City, time ni Bea. Dalawa silang nasa top 5. So, pwede rin mangyari yun ngayon. May Laguna, may Sinulawan Laguna. Jaja, masyadong mahaba mga sagot ni Iliana. Need ya practice mag-compress ng answers. Ay, ayun yung tama ba? Sa pagkakatanda ko din, sa mga pageant stint ni Yana, lagi siya nauubusan ng time sa Q&A. So, siguro yun din yung isa sa mga kailangan niyang i-take note. Good observation, Jaja. Tapos daw ang laban, sabi ni Matcha Green. Sure win na si Iliana, trust who, hindi pa rin natin masabing sure win na kasi ang dami nilang maglalaban. Nasa 80 plus na ang mga candidates ngayon ng MUPH. Plus, ito nga itong tatlong Lagueña dito or Lagunense, tingnan mo na lang si Eloisa Kaya hindi rin sure when yung candidacy niya Pero ang naman kay Yana, enjoyin niya lang hanggang sa mag-finals. Kasi hindi rin naman talaga natin masasabi, pwedeng siya, pwedeng hindi. Basta mag-enjoy lang siya. Alright. Sabi ni ... Ewan, pero ang ibang towering height ni Eloisa, iba kasi talaga tingnan pag mahaba ka. Tsaka, yun nga, matangkad. Hindi ka malalamon agad
Pakita ko ulit. Sabi ni Trust, who hindi sure yan, grabe ang com skills and vocabulary niya. Lawak, mala MMD. Pasarela naman kay Catriona. Trust who, again, nagmamatter yung mga judges pagdating ng finals and yung say ng organization. So, let's see. Ito ulit sila. Lakas ng tinding ni Eloisa, sabi ni Kevin. Ay, tapos na. Anyways, tapos na. Again, congratulations, Miss Universe Philippines Laguna. Job well done. Nakaka-proud sa mga puntong ito as a Lagunense, myself. Hindi ko alam ang tawag sa amin, Lagunense ba? Lagueño, Lagueña. As a Lagunense myself, nakaka-proud kasi minsan lang kami makatisod ng mga gantong queens. Hindi naman kami known sa pageantry or yung province namin. Hindi naman known sa pageantry. Pero pag may mga gantong instance na nakakatisod ng mga dekalibreng beauty queens, nabibigyan naman talaga ng spotlight. Kaya nakaka-proud siya in sense of sa mga gantong pangyayari. Bumubula bibig ni Iliana, Diyos ko, sabi ni Jay. Papabulain pa natin yan. Alright. Sabi naman ni Team Eloisa, ito yung disadvantage pag madami. Hati yung support. Ayan, kagaya ni Team Eloisa siya. Hati yung support ng madlang people. So, pag may mga pa-votings, hati rin sa tatlo yung buong province. Nakaka-excite naman ang MUPH this year. Meron ka bang idea when ang MUPH 2025? Meron na po akong idea pero ayoko lang sa akin manggaling kasi alam niyo namang usong-uso kayo ng awarding ceremony. Pero nabanggit na po sa amin ang preliminaries at ang finals. Ayoko lang mauna. Lakas ang dating ni Eloy sa hu. Aribang Laguna, pero yung puso ko kay Eloisa. Tatlo na yan. Ayun nga ang dun, masakit pag hindi umaribe. Yung parang tatlo na yan na baka maghanap ka pa ng iba. Parang ganon. Advantage siya kasi tatlo na nga yan. Pero at the same time, disadvantage yung ganito kasi baka ma-jinx, ganyan. Huwag naman sana ma-jinx, sana may pumasok naman kahit isa. Pero for sure, mukha naman malakas silang papasok sila sa semis. Si Diva Star daw ang pang-apat, sabi ni Jay. Guys, yung mga Laguna munang sasagutin ko kasi Laguna yung kakatapos lang natin panoorin. Tsaka ipopost ko rin kasi ito sa YouTube. Kabog si Iliana talaga. So, any question or any thoughts about sa sashing or sa candidacy ni Iliana, ni Rendel, ni Eloisa? Sa tingin nyo, sino ang manlalabon talaga dun sa tatlo? Sean, Team Iliana when it comes to credentials. Yes, maganda yung pagkaka-introduce kay Iliana kanina. Parang the only Filipina beauty queen na nakapag-speak sa UNESCO ba? Parang ganon. So maganda nga yung credentials. Soon pa lang talaga may sinasabi na, Tiara Holics, hello! Great job for Laguna, sabi ni Cole J. This is defended naman si Iliana, sabi ni Roar. Yes, Zacare Manuel. Candidate na siya for Miss Universe Philippines. Sabi ni G's XCV, last year kay Atisa ako, this year kay Iliana naman. Yes, Iliana. Ano ba magiging dulot ng candidacy ni Iliana ngayon? Dulot talaga. Ano ba magiging impact ng candidacy ni Iliana? So, maingay ang competition ngayon. Maraming mga fans ang mahahatak na manood ng Miss Universe Philippines, mapa-prelims, mapa-finals, abangan yung mga activities nila because isa na nga si Iliana sa mga nagkumpirma. At siya nga ang nauna sa mga veterans. Bukod kay Iliana, may aabakan pa tayo sa February 7, February 8. Alam nyo na yon, kaya hindi ko na rin sasabihin dito kasi mga veterans din yun na inaabangan talaga ng lahat. 3-4 rep ng Laguna. Yes po, Miko Mike. Sabi ni YW, nag-hold back pa daw si Eloisa. Feeling ko hindi. Feeling ko yun na yun. Yun yung kailangan i-workout ni Eloisa talaga.
Yun. At marami pa talaga siyang i-workout. Lagunang probinsyang walang tapon, sabi ni Apt Owan. Walang tapon for this edition. Actually, last year, hindi naman, kasi malakas din naman si Alex. The Walking Dictionary has returned, sabi ni Jordan. Guys, mga Laguna muna sasagutin natin ha, tsaka babasahin. ChatGPT Queen is back. Madaming mapapa-dictionary niyan. Gusto mo ba yun? G's XCV. Gusto mo ba yun kay Yana na parang ganun nga yung mga ginagamit niyang terms sa Q&A? Arden Queen is back. Winner daw ba silang 3? Hindi pa po sila sure winner 3. Pero mukhang sure yung semi-spot. Pero yung as in crown for the MUPH 2025, hindi pa sure yun. Kasi marami pang manlalaban dyan. Pero maganda yung nangyari kanina na alam mo yun, pressure siguro kasi parang pag mamaya wag naman sa pag-aano, mamaya ma-unplace tapos bilang banat dyan ng mga fans. Ang ganda-ganda ng sashing ceremony nila last time, ganyan sa mga unplace pala, mga ganun. So, baka ganun ang banat dyan. Kaya nakaka-pressure yung mga gantong activities. Pero at the same time, masaya siya kasi talagang pinaglaanan ng oras, budget, panahon ng LGU tsaka ng local franchise nitong 3 to. Maraming lalaban pero aangal talaga yan si Eliana. Totoo. Prediction about Eliana's placement. Sa ngayon, kaya pa lang mag-semis. Hanggang doon na lang siguro muna yung prediction natin kasi hindi pa naman nag-start yung competition. So, marami pang mangingibabaw. Sana basagin na ni Eliana yung sumpa. Ay, eto. Nicole J. Tingnan natin kung si Eliana nga ba talaga ang babasag ng sumpa ng galing sa Binibining Pilipinas. Or magtutuloy-tuloy ba ang sinasabi ng mga fans sa sumpa? Let's see. Excited sa mga wardrobe ni Eliana. Ken Batino rin ata ulit ang team niya. Sina Ken, sina Jevin Salaysay. Tama ba? Jevin Salaysay. Sila pa rin ata ang team ni Yana. Kahit nakakasad kayo. Tisa. Eliana Badabi nang napatunayan. Sana mag-shine pa. Siya ng shine sa bawat activity ng MUPH, sabi ni Jordan. Yun yung kaabang-abang. So, isa na si Eliana sa look forward natin. Bukod sa iba pa mga new faces na nakilala na natin recently. Ang sigurado ngayon ng tickets yun sa final, sabi ni Ron. True. Ito sabi ni Jaja, Santa Rosa ang punong abala. Sana may, sabi ni Jaja, Santa Rosa ang punong abala. Yes po, yung Santa Rosa LGU talaga yung nag-support sa MUPH Laguna. Tapos sabi ni Jaja, wala nang representative. Kasi hindi nakuha ng Santa Rosa delegate yung Corona last January 16. Nag-second runner-up lang yung Miss Santa Rosa nun. 2 atang Miss Santa Rosa nun. Pero yung isang Santa Rosa, nag-second runner-up lang. Pero from there, mapapatunayan mong, fair yung naging laban. Kasi kahit punong abalang Santa Rosa, hindi pinilit yung Santa Rosa makakorona. Ayan. Talagang binigay sa mas deserving na kay Eloisa nga, tsaka kay Rendel. Sana hindi bumaba yung placement niya, baka makosmo. Yun lang din yung challenge. Yun yung kinakatakot ko. Yun yung kinakatakot ko. Cosmo na lang. Kasi yung aura confirm na wala na sa ngayon Empire. May umiikot pang issue na wala na rin daw Eco. Pero for sure ang Charm tsaka Cosmo na sa Empire pa. Tatlo po ba representative ng Laguna? Kakatapos nga lang natin panoorin. 3 po. Orlan, malakas ang kutob ko, magkukosmo sa Eliana. Actually, ganyan yung mga sinasabi ng mga pageant fans kasi mas mukhang Vietnamese. Ang sinasabi ng mga pageant fans, Kuya, mas parang may case Yana sa Cosmo kasi mukhang Vietnam. Mukhang Vietnamese daw, ganun. Yun yung nakakatakot. Baka Eco kaloka, sabi ni Jaja, kasi related sa Miss Earth, sa mga pinaglalaban sa Earth, no?
Yun yung nakakatakot, no? Parang yung event kanina, parang send-off ni Iliana. Feel sa dalawa. Actually, mukha nga talaga naging send-off. Pero naging fair naman sila sa lahat. Dun kay Rendel, kay Eloisa. Actually, tingnan mo nga, nasa gitna pa nga si Eloisa eh. Naging fair naman sila, hindi lang yung spotlight na kay Iliana. Ayun yung advantage nga, sabi nga natin kanina. Yun lang kasi, yung hype nga na kay Yana. Kaya nagmumukhang ganun talaga. Pero ginawa naman ng org kanina na maging fair para dun sa dalawang queens. Especially dun sa mismong title holder ng Miss Universe Philippines Laguna. Ayan. Sagot pa tayo ng mga Yana, guys. Mga kay Iliana lang muna sasagutin natin, ha? Kasi ang topic natin, Iliana Sashing Kineso. If ibibigay man kay Iliana ng MU page tapos Vina ang kalaban, kay Vina ako. Sabi ni Ube Jam. Yes, Tay. Tay naman pala si Ube Jam eh. Bakit kay Vina? Sabi ni Kizin, di naman yan iko-cosmo if makakapasok si Iliana tapos nag-mic drop yan. Yung question kaya ang main title. Ito. Di naman yan iko-cosmo if makakapasok si Iliana tapos nag-mic drop. Nag-mic drop. Basta nag-mic sa finals basta nag-mic drop tapos talagang may winning glow. Especially sa evening gown. Kasi normally, lahat naman ng mga nanalo, lahat ng mga winners nila from Rabia, kay Rabia, Bea Luigi, MMD, Celeste, Chelsea recently, lahat may mga winning glow nung gown competition eh. As in, lahat, yung talagang paglabas ng gown, ng evening gown competition, ganyan. Tapos, yun nga, Q&A, bonus na lang. Basta may winning glow, kung sino may winning glow sa finals, yun yung makakuha ng title. Aminin nyo yan, si Bea Luigi Gomez. Nalampaso yung mga kalaban. Nasaan na ako? For me, bawasan lang ni Iliana yung flowery word. Actually, Skyflix, ito din yung natumbo ko kanina. Ito din yung isa sa mga nabanggit ko din. Flowery word, kasi ito din naman talaga yung isang concern ng mga fans kay Yana. But let's see, malay naman natin, nagte-take note naman yan si Yana. For sure, hinahanap ng itatapat kay... ito. Nicole J, for sure, hinahanap or hahanap ng itatapat kay Iliana ng other provinces. May mga nakoronahan eh. May nakoronahan na pero yung mga susunod, yung February 7, February 8, malalakas din yung pantapat. Brilliant M, Kuya Carl, kanino ka tataya? Iliana, Rendel, sino to? Luisa. Ba't may naging Luisa? Iliana, Rendel, Eloisa. Ang hirap naman ang tanong mo. Ang hirap mamili pag nakakausap ko na kasi itong tatlong to eh. Especially si Iliana eh. Ang hirap mamili pag kilala mo. Tagig na lang ako. So tagig na lang ako. Speaking of tagig, abangan natin yan sa February 7 ata or 8. Yun. Tapos, Muntinlupa City. Same, basta magsasabay ata sila. Tapos may Benguet pa sa Sunday. Yun. KF girl ba siya? Wala ba talaga si Win-Win? Ay, hindi ko pa ito pwedeng sagutin. Iliana muna tayo. Yanaverse, sabi ni J. Miranda. Yanaverse ba yung tawag sa mga fandom ngayon ni Yana? Yanaverse. Parang yung kay Atisa, yung Atistahin. Tapos ito ba, Yanaverse ba? Recycle kaya ulit gown ni Yana. Cute kasi. Hindi natin alam. Sino Q&A trainer ni Yana? Sir Rival? Sino ba? Hindi ko alam. Aalamin ko mamaya. Sino ba? Parang, sige, alamin ko mamaya. Parang dadaanan ko to eh. DH, hello. Huwag lang talagang i-dog show.
Ba't naman ito dog show? Naniniwala pa rin ba kayo sa dog show? Hindi naman dog show yung mga previous edition na. Kasi, ayun nga, ulitin ko na naman. Nakita nyo naman yung mga winner, diba? Solid performance. Katrina Di Baradang daw yung Muntinlupa. Hindi. Alam nyo naman na yun. Obvious na sa social media. Sa tingin nyo po magiging safe fate, ay, ito nga po yung kanina pa natin pinag-uusapan, Seiya. Kung magiging same fate daw sila ni Yana at ni Atisa. Pwedeng mangyari, kasi lahat naman possible, di ba? Pero yun nga, sabi nga rin ng isang comment kanina, sana daw si Iliana daw ang makabasag ng sumpa. Marami sa atin nag-hope ng fresh faces sa competition na sana makakorona yung fresh faces, ganyan. Pero ang advantage din kasi ng isang repeater or veteran or ng isang may exposure na pagdating sa international pageant kagaya ni Iliana is yung pagiging competitive. Yun yung magiging ano niya talaga advantage. As in yung kumpiyansa niya, yung magiging competitive. Iba kasi talaga yung may experience sa international pageant. Tulad ni Michelle, ganyan. Yun yung advantage ni Yana na isang veteran. Yun nga napansin din kanina, nag-hold back pa daw si Eloisa, ganyan. So kung yun nga, nag-hold back nga daw si Eloisa. So kung may newbie or kung ano man yung mga qualities na newbie na sa tingin natin magiging makaka-apekto sa laban, is yun nga, iba yung atake ng newbie, iba yung atake ng mga veterans. Yun. Dapat daw mataas yung heels ni Liana. Hindi ko alam kung anong take nila dyan. Pero hindi na ata uso ngayon yung mga matataas na mga platform heels. Nasaan na ako? Anyways, so yun, tapos na siguro tayo. Yun lang naman ang pag-usapan natin ngayon kay Iliana. Shayfay, Kuya Carl, ano ba sabi ko? Love you too. Yun lang naman ang pag-usapan natin kay Iliana kasi nga si Iliana yung sinasyan ngayon. And again, maraming salamat sa mga viewers natin. Congratulations again, MUPH Laguna, kay Eloisa, kay Rendel, and kay Iliana. So ayun, kabang-abang ang MUPH because of these three Lagunenses na makikita natin sa competition. Yan, wala na mga Iliana questions, so mag-e-end na ako. Maraming salamat ulit. Mga February 7 ulit tayo magkita-kita sa may susunod ulit na session. Good night, everyone. Bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.